Good morning po sa bawat isa po sa atin. Okay. 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 Sabi niyo po siyang katabi, good morning. Okay. Last Sunday po ay ang inaral po natin is about honor. Sabi nga po natin, honor. No, ano po title ng message last Sunday? Honor opens 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 many doors. Ano? Yan po yung title natin last Sunday. Opens many doors. Honor opens many doors. At isa po sa shinare ko last Sunday ay sino ba ang dapat na ino-honor natin? To whom we should give honor. No? Last Sunday sinabi natin the authorities. Yung mga nasa posisyon, mga may authority, isa na dyan ang magulang, government, our bosses. Then isa pang sinabi natin dyan ay yung mga taong nagmamahal sa atin, no? Ino-honor natin. Okay? Yung mga anak ng Diyos, the children of God, ino-honor natin. Ibig sabihin, we should honor one another. Then, yung pang-apat, we should honor those people who minister to us, yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos, ino-honor. And lastly, na shinare ko po last Sunday, we should honor God. No? At doon tayo natapos. Yung dapat ang Diyos ay pinaparangalan natin, ginagalang natin, nirerespeto natin. At ngayon pong umaga is about honoring God. Kasi po medyo mahaba tong honor, kaya po ginawa nating part 1, part 2. Okay. Honoring God. Ito po yung title natin. Sabi nga po natin, honoring God. Okay, meron pong isang kwento sa Bible na makakakitaan natin about honoring and dishonoring God. Okay? 1 Samuel chapter 2, verse 30 to verse 36. Ito yung tungkol sa mga anak ni Eli, no? Saserdoting Eli. Ang pangalan ng mga anak niya ay si Hophni at Pinehas. Okay. 1 Samuel chapter 2 verse 30, ipinangako ko noon na tanging ang sambahayan mo lamang ang makakalapit sa akin habang panahon. Ang nagsasalita rito, walang iba kundi si Yahweh. Ang kinakausap niya rito ay si saserdoting Eli. Okay. Sabi ni Yahweh sa kanya, ngunit hindi na ngayon. Parang ganito, saserdoting Eli, pinangako ko sa iyo, sa iyong lahi, kay Aaron, na mula sa inyong lahi, mula sa inyong sambahayan, manggagaling yung mga maglilingkod sa akin. Pero sabi ni Yahweh, ngayon hindi na. Hindi nang ganon. Sabi ni Yahweh, ngunit hindi na ngayon. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin. Pakilabas nga. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Ito yung masakit ng katotohanan. God will honor those people who honor Him. And those who despise Him, no, He will lightly esteem. Para bang ire-reject ko. Hindi ko papahalagahan. No? Sabi ng Diyos. Okay, verse 31. Darating ang araw, napapatayin ko mga kabataan sa iyong sambahayan at sa iyong angkan. Paiklin ko ang inyong buhay at maaga kayong mamamatay. Maghihirap kayo at di ninyo matitikman ng kasaganaang ibibigay ko sa Israel. Paiklin ko nga ang iyong buhay. Hindi ko kayo aalising lahat sa paglilingkod sa altar, ngunit ang ititira ko'y daranas ng katakot-takot na paghihirap ng kalooban. Mamamatay sa tabak ang iyong buong pamilya. Bilang katunayan nito, sabay na mamamatay ang mga anak mong sina Hophni
at Pinehas. Samantala, pipili ako ng isang paring magiging tapat sa akin at susunod sa aking kalooban. Bibigyan ko siya ng sambahayan na maglilingkod sa akin habang panahon sa harap ng mga haring aking hihirangin. Ngunit ang matitira sa iyong sambahayan ay mamamalimos sa kanya. Magmamakaawa siyang gawing katulong ng pari para lamang mabuhay. Okay, ito po yung istorya ng dalawang anak ni saserdoteng Eli. Ang utos po ng Bible ay i-honor ang Diyos. 1 Timothy chapter 1 verse 17. Purihin natin at luwalatiin magpakilanman ang isang Diyos. Ang haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Yung salitang purihin dyan, sa Ingles, ang ginamit na salita ay honor. Ibig sabihin, we should honor God. Base sa verse na yan, inutos ng Diyos that we must honor God. Parangalan ng Diyos. No, igalang ang Diyos. The supreme level of honor is reserved for God alone. May mga parangal na ibinibigay sa mga tao. Tama po yun. Pero yung pinakamataas na karangalan, dapat sa Diyos ibinibigay. Ang tanong, how do we honor God? Paano ba natin dapat parangalan, igalang ang Diyos? No? And this also answer the question, how do we dishonor God? Okay, mula rito, no, makikita natin, paano ba parangalan ng Diyos at paano ba siya hindi napaparangalan? Amen po ba? Okay. Tanungin nyo nga po ang inyong sarili, are you ready? Basahin natin muna itong Romans chapter 1 verse 21. Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Si Pablo ang nagsulat dito sa mga taga-Roma. Ang sabi ni Pablo, God is worthy of our honor, but unfortunately, many didn't honor God. Yun po yung sabi ni Pablo, ang Diyos dapat parangalan. Kaya lang, ang masakit na katotohanan, marami ang hindi nagpaparangal sa Diyos. Parang ibig sabihin dito ni Pablo, we must honor God. Dapat natin parangalan ng Diyos. Lahat tayo, dapat pinaparangalan natin ng Diyos dahil siya'y karapat-dapat parangalan at igalang. Ngayon ang tanong, how do we honor God? Number 1, be intimate with God. Gusto natin parangalan ng Diyos, maging malapit tayo sa Kanya, yun yung number 1. Tingnan natin yung verse, Matthew 15 verse 8. Ang paggalang sa akin o pagpaparangal sa akin, sa English yan, honor Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito, bumubukal. No? Ang gusto ng Diyos, yung puso mo malapit sa Kanya. Hindi puro tayo salita. I love you, Lord. I worship you, Lord. You're worthy. Thank you, Lord. Pero yung puso naman natin, ang layo. Ang layo natin sa Diyos. Wala tayong malapit na relasyon sa Diyos. Puro lang tayo salita. Kaya sabi rito ng Panginoong Hesus, yung paggalang ng bayang kong ito, pakunwari lang, puro salita lang. Pero ang layo naman ng puso nila sa akin. Hindi naman sila sumusunod. Wala silang malapit na relasyon sa akin. How do we honor God? Have an intimate relationship. Ilapit natin yung sarili natin, yung puso natin sa Panginoon. Intimacy with God honors God. Ulitin ko po, intimacy with God honors God. Kapag tayo'y malapit sa Panginoon, ang puso natin ay malapit sa Kanya, ito ay nagpaparangal sa Diyos. At ang kabaligtaran nito, lip service dishonors God. Lip service, yung puro salita lang, pero yung puso naman natin
ay malayo sa Diyos. Okay yung umawit. Okay yung sambahin siya, purihin siya, pasalamatan siya. Pero dapat ang puso natin naroon. Malapit sa Kanya. Totoo yung sinasabi natin. Hindi lip service lang. Hindi pakitang tao lang. Lip service dishonors God. Ang mahalaga sa Diyos, puso mo na malapit sa Kanya. Yung sarili mo na malapit sa Kanya, na meron kang malapit na relasyon sa Kanya. This brings honor to God. Pangalawa, bibilisan ko po. How do we honor God? Pursue righteousness. No? Pursue righteousness. Kawikaan 21 verse 21. Ang lumalakad sa daan ng katwiran at katapatan ay nagkakamit ng buhay at karangalan. Sa English, yung karangalan dyan, honor. Basahin ko lang sa English, hindi ko na nilagay po dyan sa PowerPoint. He who pursues righteousness and loyalty finds life, righteousness and honor. Kapag daw tayo ay namumuhay sa katwiran, lumalakad sa katwiran, it brings honor to God. It honors God. Napararangalan natin na Diyos kapag tayo ay lumalakad o nabubuhay sa katwiran. Ibig sabihin, matuwid na buhay. No? Kapag tayo merong matuwid na buhay, ito'y nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Kaya nga, we should pursue what is righteous, we should pursue what is right. Pag sinabing righteousness, from the root word right. Righteousness, right. Ibig sabihin dapat ay nabubuhay tayo ng tama, ng matuwid sa harapan ng Diyos. And it brings honor to God. No? Nabubuhay tayo sa katotohanan kasi yung truth, righteousness yan eh. Yung truth, right yan. Yung katotohanan, tama yan. Kaya dapat tayo nabubuhay sa katotohanan. Tandaan natin ito, righteousness honors God, unrighteousness dishonors God. Pangatlo, how do we honor God? Be thankful to God, even in trials. Kahit maraming pagsubok, problema kang kinakarap sa buhay, no? Ikaw ay nagpapasalamat pa rin sa Diyos. That brings honor to God. Sa awit 50 verse 23, ang parangal, sabi ni Yahweh, ang parangal na nais ko na sa akin ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Yung parangal dyan, honor sa Ingles. No? Honor. At ang sa Diyos, yung pagpapasalamat natin, ito'y nagbibigay ng karangalan sa Kanya. Kapag ikaw ay nagpapasalamat ng buong puso, it honors God. Thanksgiving honors God. Kabaliktaran niyan, pag binasa niyo po yung context niyan, wickedness dishonors God. Bago kasi yung verse 23 na yan, may mga naunang verse dyan. Ang mga naunang verse dyan, sinasabi yung mga masasamang gawain na hindi nakalulugod sa Diyos. Pero ang gusto ng Diyos ay yung mapagpasalamat na puso. Na kahit ikaw ay dumaranas sa maraming pagsubok sa buhay, naghihirap ka, meron kang karamdaman, no? Marami kang problema, pero buong puso ka pa rin nagpapasalamat sa Diyos, yun ay nagbibigay ng parangal sa Kanya, karangalan sa Kanya. Another, give God the best. How do we honor God? Give your best. Give God your best, the very best. No? Ano ba yan? Your time, the best of your time, the best of your talent, the best of your service, the best of your wealth. Bigay mo sa Diyos. Basahin natin yung verse. Kawikaan 3:9-10. Parangalan mo si Yahweh. Sa English yan, honor God. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Sabi nga natin, pinakamainam. The best, the finest na ani. Siya ay iyuring handugan.
Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Kapag binibigay pala natin yung finest, yung best natin sa Diyos, our time, our talent, our service, our wealth, it brings honor to God. Kapag bibigay ito ng karangalan sa Diyos, amen po ba? Giving your best honors God. But giving your least, giving your worst, dishonors God. Yung mga tira-tirahan, nagbibigay ka nga sa Diyos, pero tira-tirahan naman. Tira-tirahan na oras, tira-tirahan na talento, tira-tirahan na paglilingkod, tira-tirahan na pera, yun yung binibigay mo sa Diyos, it dishonors God. Nagbibigay ka nga, pero akala mo, natutuwa ang Diyos. Hindi. Tira-tirahan yung binibigay eh. Diyos siya eh. No? Siya may-ari ng lahat ng bagay, makapangyarihan siya lumikha sa atin. Siya lumikha ng langit at lupa, tapos ang bibigay natin sa Kanya, tira-tirahang oras, tira-tirahang paglilingkod, tira-tirahang talento, tira-tirahang pera na hindi na, ay, ito, barya na lang to, ito para kay Lord itong barya. It dishonors God. Kasi ang nire-require ng Diyos to honor Him ay finest. Kaya nga sabi ni David, I will not give to God that cost me nothing. Kilalang kilala ng Diyos si David. Kaya nga si David, the man after God's own heart. No? Alam niya ang Diyos, Holy God, Almighty God, Creator. Kaya kapag nag-o-offer sa Diyos, the best ang binibigay ni David. And it brought honor to God. Amen po ba? Okay. Kapag hindi natin ino-honor ang Diyos, ano ang consequence nito? From the story na binasa natin kanina, yung magkapatid na si Pinehas at si Hophni, ano yung nangyari sa kanila when they dishonored God? Okay, tignan nyo po itong mga nangyari. Yung kaninang binasa natin, ano? Sa 1 Samuel chapter 2, verse 30. No? Hindi ko na po babalikan kasi binasa na natin kanina eh. Iisa-isahin ko na lang yung mga consequences na naranasan nila because they dishonored God. Yung sambahayan ni saserdoting Eli, hindi inonor ang Diyos. Ano ba kwento no? Okay, balikan ko muna yung background of the story. Si saserdoting Eli, siya yung parang pinaka-ministro doon sa temple. Meron siyang dalawang anak, si Hophni, si Pinehas. Sa tingin mga tao ay pupunta sa templo at naghahandog, kinukuha nung magkapatid yung handog ng mga tao. Hindi pa tapos yung kanilang mga seremonyas na ginagawa para sa paghahandog sa Diyos, kinukuha na nung magkapatid. Mga pagkain yon, hindi, kasi sa Old Testament may mga seremonyas eh, pag naghahandog eh. Hindi pa tapos, kinukuha na nila. Inaagaw na nila sa mga tao. Biro mo, ganun ka dishonor itong magkapatid na to. No? Ganun ka dishonor. Inaagaw nila sa mga tao yung handog ng mga tao kay Yahweh. Actually, sa kanila naman mapupunta talaga yon. Dahil sila nga ang mga servants sa temple. Sa kanila talaga mapupunta yon dahil yun yung utos ng Diyos. Kaya lang, tatapusin muna nila yung seremonyas, no, sa templo bago nila pwedeng kainin yung mga handog ng mga tao. No? Pero hindi nila ginagawa yon. And because of that, they dishonored God. At hindi lang yon, no? Yung mga babae doon, no, sinisipingan nila. Sinisipingan nung magkapatid na yon. Biro nyo, templo yun. They dishonored God. At ano ang naging consequence sa kanila? Ito, tingnan nyo po yung naging consequences sa kanila. Early death. Di ba? Binasa na natin kanina. Early death. Sabi ni Yahweh, wala nang tatanda sa inyo. Sabi ni Yahweh kay saserdoting Eli, doon sa tatay. Yung tatay kasi ang pinaka-ministro eh. Wala nang tatanda sa inyo, maaga kayong mamamatay ang lahi ninyo because you dishonor me.
No protection against enemies attack. Yung protection ng Diyos sa kanilang pamilya aalisin. Kaya yung kaaway makapapasok sa kanilang pamilya. Basahin niyo po yung kanyang binasa natin. Mawawala yung protection ng Diyos sa kanilang pamilya because they dishonored God. Pangatlo, grief will be present in their family. Yung hirap ng kalooban, mararanasan nilang buong pamilya. Yung hirap ng kalooban. Maybe because of mga problema, kaya magkakaroon sila ng kahirapan ng kalooban. Then another, the sin they tolerate will harm them. Tinolerate ni Sacerdoteng Eli yung kanyang dalawang anak na lalaki. For so many years, sa mahabang panahon, pinabayaan niya na ganun yung dalawang anak niya na lalaki, na dinidishonor, hindi pinararangalan ng Diyos. Siya ang pinakamataas dun si Sacerdoteng Eli Kumbaga sa ating kapanahonan, siya yung pastor. At hinayaan niya na babuyin nung dalawang anak niya yung templo. Yung pagsamba. Yung paghahandog ng mga tao. Hinayaan niyang babuyin. Hinayaan niya na i-dishonor ng dalawang anak niya ang Diyos. At dahil doon, yung kasalanan na yon na ginawa ni Sacerdoteng Eli, dito mapapansin ninyo, hindi lang yung anak ang gumawa ng mali, pati si Sacerdoteng Eli, by tolerating his sons. At yung pagtotolerate niya sa kasalanan, bumalik sa kanilang pamilya. Bumalik sa kanilang pamilya. Another, God will stop you from ministering to Him. Ito yung nangyari, sa kanila. Inalis sila sa paglilingkod. Pinutol yung pangako sa kanila ng Diyos na buong pamilya nila, mula kay Aaron hanggang sa descendants, maglilingkod kay Yahweh. Pinutol ng Diyos yon. Sabi ng Diyos, pinuputol ko na yung pangako ko na mula sa inyong lahi ang maglilingkod sa akin. Di na kayo maglilingkod sa akin. They were expelled from the ministry. They were expelled from serving, ministering to God. Di sila hinayaang maglingkod sa templo. Pinahinto sila ng Diyos because of dishonoring. At lastly, na naging consequence, poverty struck them. Ito yung mga possible consequences when we dishonor God. Mangyayari pa ba ito sa New Testament? Kasi sa Old Testament ito Gagawin pa ba ng Diyos to? Hindi ko alam kung gagawin pa ng Diyos to pag dinidishonor natin siya sa ating kapanahunan. Hindi isip natin, di ba by the grace of God na tayo ngayon? Yes, by the grace of God. Pero lahat ng ating mga actions may consequences. Kapag maganda ang ginawa mo, mayroong magandang resulta. Pangit ang ginawa mo, may pangit na resulta. Consequences ang tawag po ron. Hindi man kamatayan yung resulta sa atin, pero I'm sure hindi maganda magiging resulta when we dishonor God. At yung pag-dishonor natin, it will affect our family. Nanay ka, tatay ka, nagdi-dishonor ka, may effect yan sa mga anak mo. Anak ka, nagdi-dishonor ka sa Diyos, may effect yan sa pamilya mo. May effect, may consequence Mabuti o masama man yung ginagawa natin, it will always have an effect sa pamilya natin. Sana talaga magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos.
Kung mahal natin pamilya natin, ayusin natin talaga yung buhay natin. Let us honor God. Kasi pag in-honor natin ng Diyos, pagpapala eh. But when we dishonor God, hindi pagpapala. Does God honors man? Ang Diyos ba nagbibigay ng parangal sa tao? No. Sino ba ang pinaparangalan ng Diyos? No. Sino ba? Number 1, the humble. God honors the humble. Yung mga mapagpakumbaba, pinaparangalan yan ng Diyos. No, pinaparangalan ng Diyos. Kawikaan 15, verse 33, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan. At ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Sabi nga po natin, ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. No? Before honor comes humility. Sabi po sa Ingles. Ang taong mapagpakumbaba, siyang pinaparangalan ng Diyos. Siyang tinataas ng Diyos. You want to be honored by God? Gusto mong parangalan ka ng Diyos? Ang sabi ng Bible, be humble. Pwede bang sabi mo po sa iyong katabi, be humble? Be humble. Naalala ko lang yung isang parang katuruan na yung kayamanan daw, riches, wealth, position, power, it amplifies. It amplifies your heart. The wealth, the position, the power, it amplifies who you really are. The condition of your heart. Yung daw kayamanan, ipakikita nito kung sino ka talaga. Kung mayabang ka o hindi. Yung kayabangan nariyan lang. Pero dahil hindi ka mayaman, hindi ka masyado makapagmayabang. Pero naroon lang kayabangan sa loob. Pag nagkaroon ka na ng maraming pera, posisyon, marami ka nang na-accomplish sa buhay, kung mayabang ka sa loob, lalabas ngayon yan. Pero kahit na mahirap ka, naroon na yung kayabangan sa loob. Hindi nga lang nailalabas, nakatago lang. Kasi wala ka pang accomplishment, walang kayamanan eh. Kaya mali yung sinasabing, nung yumaman yan, naging mayabang. Hindi, matagal na siyang mayabang. Nasa loob lang. Totoo po yun. No? It amplifies who you really are. Kaya nga ang Diyos talagang, God is very careful sa kung kailan niya ibubuhos yung pagpapala sa mga anak niya. Bakit? May dinedevelop eh. May binabago ang Diyos sa puso natin eh. Kasi alam niya, ikasisira mo yung tagumpay. Ikasisira mo yung kayamanan. Ikasisira mo yung kasaganaan. Ikasisira mo yung kapangyarihan. Ikasisira mo yung posisyon. Kaya si Lord, medyo dinidelay niya. Inaayos pa ng Diyos yung puso natin. Inaayos niya, dinedevelop niya yung humility, kapakumbabaan sa atin. Kasi pag bigla niyang ibinigay, alam ng Diyos yung puso natin eh. Kilala niya tayo. Pag bigla niyang binigay, yung hinihingi mo, kayamanan, katagumpayan, posisyon, kapangyarihan, alam niya, ikasisira mo, ikasisira ng pamilya mo. Kasi nakikita niya ang puso natin, puno ng kayabangan. Sa mga posts sa Facebook, kitang-kita yan eh. Kitang-kita yan. Sana talagang ipag-pray natin, Lord, mayabang ako eh.
i-humble mo po ako. Baguhin mo po yung puso ko. Baguhin mo po, Lord. Dahil hindrance yan sa patuloy na pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Hindrance yun. Yung bang ang dami niyang, ang ganda ng plano ng Diyos sa'yo, gusto niya ibuhos yung masaganang pagpapala. Kaya lang, konti pala yung blessing ang yabang-yabang na ano natin, yung puso natin. No? Lord, ikaw nakakakilala talaga niyan sa sarili mo. Pero nakikita rin ng ibang mga tao yan. Sa mga pananalita natin, sa pagkilos natin. No? Nakikita rin ng mga tao. Kahit minsan parang tinatago natin, nakikita pa rin ng tao. Humility, ito yung gusto ng Diyos. Yan ang ino-honor niya. Pinaparangalan ng Diyos, yung kapakumbabaan. And lastly, sino yung ino-honor ng Diyos? The one who honors Him. Yung kayo nang binanggit dyan, pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin. Sabi ng Diyos yan, no? Pinaparangalan mo ko, no? In so many ways, then I will honor you. Pararangalan din kita, sabi ng Diyos. Amen po ba? Paano ba parangalan ng Diyos? O balik tayo rin sa kaninang binanggit natin. No? Okay. Paano ba nagpaparangal ang Diyos? Okay. How God honors man. Paano ba siya nagtataas, nagpaparangal sa mga tao? Okay. Yung binasa natin kanina, naroon din yung sagot. No? Yung sa buhay nila Hofni at ni Pinehas. Binanggit din doon kung paano ang Diyos ay mag-honor naman. Binanggit doon kung paano niya parusahan yung mga nagdi-dishonor sa kanya. At binanggit din doon, paano naman siya nag-o-honor sa mga nag-o-honor sa kanya. Okay. Number 1, God will commission you in His service. Ang taong nagpaparangal kay Yahweh, pagkakatiwalaan niya na maglingkod sa Kanya. Bibigyan niya ng ministry. Hayaan niya maglingkod sa Kanya. Verse 35, basahin ko po. Pipili ako ng isang paring magiging tapat sa akin at susunod sa aking kalooban. Bibigyan ko siya ng sambahayan na maglilingkod sa akin habang panahon sa harapan ng mga haring aking hihirangin. Ngunit ang matitira sa iyong sambahayan ay mamamalimos sa kanya. Magmamakaawa siyang gawing katulong ng pari para lamang mabuhay. From these two verses, makikita natin how God honors man. Una, God will commission that man in His service. Hahayaan niya, God will allow that man who honor God to serve Him. Kaya napansin ko rito, it's an honor to serve the Lord. It's an honor to serve the Lord. Ayaw mong mag-serve kay Lord? Ayaw mo sa ministry? Tinanggihan mo yung privilege na maglingkod. Sa Old Testament, yung paglilingkod, pili Hindi lahat pinili para maglingkod sa Kanya Tanging yung sambahayan ni Aaron, ang pinalalapit niya sa kanyang harapan, sa harapan ni Yahweh. It's an honor, it's a privilege na maglingkod. Bakit sa ating kapanahunan parang kailangan pa natin itulak, mag-serve ka kay Lord. Hindi natin nakikita. It's an honor to serve God. It's an honor to be in the ministry. It's a privilege to serve God, the King of Kings, the Lord of Lords. Tayo nga kapag tayo nasa malaking kumpanya magandang kumpanya we're very proud Wow, ang ganda ng kumpanya ko, ang daming benepisyo, ang laki ng sweldo. Wow, sarap mag-serve dito, sarap mag-work dito. Grabe, ganun tayo, no? Pinaglalaban mo. Kahit linggo, papasok ka Kasi baka
expelled ka ng company. Pag sinabi ng boss, may pasok ng linggo, opo. No? Mag-overtime ka, opo. Gusto niya 24 eh. Talagang ino-honor mo yung boss, ino-honor mo yung company. Bakit? Ang ganda eh. Ayaw mo mawala ka sa company. Bakit sa Diyos? Hari ng mga hari. May gawa ng langit at lupa. Siya naman talaga yung ultimate na pinanggagalingan ng blessing. Bakit iniisip mo, mag-resign na kaya ako sa ministry? Ayoko nang mag-serve. Hindi mo alam ang yung sinasabi. Hindi mo nauunawaan ang salita ng Diyos. You are rejecting the ministry of God, then you are rejecting God. Bakit? Ako ba pinaglilingkuran dito? Ikaw, Ate Weng, ako ba pinaglilingkuran mo dito? Ikaw, Remark, ako ba pinaglilingkuran mo? Di ba ang Diyos? Kapag nag-stop ka sa pagsaserve, sa akin ka ba nag-stop mag-serve? Okay, Lord. Ano mapagmamalaki natin? Tayo nga ang binibigyan ng Diyos ng privilege eh. Tayo binibigyan ng Diyos ng privilege to serve Him. Bakit natin tinitake lightly ang paglilingkod? Di ba natin nauunawaan? Sa Old Testament, piling mga tao. Ang pinaglilingkod niya sa harapan niya. Pili. Pero sa atin, tayong lahat pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Bakit hirap na hirap tayo mag-serve? Nakita ba natin itong katotohanan na to? It's an honor. It's a privilege to serve God, to be in the ministry of God. Biro nyo, no? Si Eli at yung dalawang anak, naroon na sila, nagsoserve na sila eh. Nagsiserve na sila sa temple ni Yahweh. Pero inalis sila ng Diyos. Because they dishonored God. At sabi ni Yahweh, pipili ako ng karapat-dapat na maglingkod sa akin. Pribilehiyo ang mag-serve. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Nagtiwala siya sa iyo. Nagtiwala siya sa iyo. Kaya kanya tinawag maglingkod. Nagtiwala siya sa iyo. Nagtiwala siya. Pinagkatiwalaan ka. At kung ayaw natin maglingkod sa Kanya, parang sinasabi natin, na ayaw natin na tiwala niya. Sabi mo po siyang katabi, nagtitiwala ang Diyos sa iyo. Pinagkatiwalaan ka niya. Okay. This is how God honors man. Pangalawa, God will establish His family. Pero nyo, no? Ganito magparangal ang Diyos. Dadaling ka niya sa ministry. Hayaan niya na maglingkod ka sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Inalaw tayo. Ganun magparangal ang Diyos. Inalaw tayo na paglingkuran siya. Pangalawa, no, ganito magparangal ang Diyos. God will establish your family. Kaya yung binasa natin kanina, no, isi-secure. Sa English, isi-secure eh. Yung family ng mga pararangalan niya. I-establish
poproteksyonan, pagtitibayin, patatatagin. Biro mo, no? Ganon mag-honor ang Diyos. Pagpapalain ng pamilya mo, i-establish, i-secure, patatatagin, palalakihin, palalawakin. Ganon. Mag-honor ang Diyos. Walang talo. And lastly, God will supply His needs. Kaya nga yung mga sinabi ni Yahweh, kayo, saserdoteng Eli, yung lahi nyo, aalisin ko sa paglilingkod. Maghihirap. Yung pipiliin ko, magmamalimos yung lahi mo doon sa pipiliin ko. Magmamalimos kayo. Ibig sabihin, yung tao na i-honor ng Diyos, isusupply niya ang pangangailangan. Pero yung tao na dishonor ang Diyos, at the same time, no, God dishonor them, mamamalimos. Poverty. Pero sa mga taong ino-honor ng Diyos, hindi pababayaan ng Diyos. Pag ikaw ay pinarangalan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi. Kahit na merong economic crisis, world economic crisis, maganda hirap ang buong daigdig, ang buong mundo, no? Hindi ka pababayaan ng Diyos. Why? God is honoring you. Why God is honoring you? Because you are honoring Him. Amen. God wants to honor you. I realize, gusto talaga ng Diyos na parangalan tayo. God wants to honor us. God wants to honor us. Gustong-gusto ng Diyos. Kailang merong syempre tayong gagawin. If we dishonor Him, of course, hindi niya tayo i-honor. If you are proud, hindi niya tayo i-honor. Ang ino-honor ng Diyos yung humble. Mapagpakumbaba. Ang ino-honor ng Diyos yung nag-o-honor sa Kanya. God created us for honor. To be honorable and to give honor. Amen. Be the kind of person that God honors. Ang choice natin. Ang choice natin. Pwede tayong i-remind ni Lord, pero tayo pa rin talaga ang pipili. Ni-remind tayo ni Lord eh. Sige po, tumayo po tayo.